Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. O ito mga kabunyog, galit na si Trillian. Galit na. Ha? Galit na si Trillanes sa ICI, sa Independent Commission for Infrastructure. Bakit? Hindi raw iniimbestigahan si Pulong at saka si Bongo eh. Ha? Alam naman natin si Trillanes, talagang mainit ang dugo niyan kila Pulong at kila Bongo. Talagang ano niya yan, passionate siya dyan. Passionate siya sa advocacy na yan na makulong, mapanagot ang mga Duterte at ang mga kasabwat nito. Hmm? Ang sinasabi kasi ni dating Senador Sani Trillanes, napakalinaw naman ang ebidensya laban kay Pulong. Napakalinaw ng ebidensya laban kay Pulong. 51 billion ang budget niya mula 2019 to 2022. Inamin mismo yan ng yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sa mismong pagdinig ng Senado, ng Kongreso, under oath siya. Inamin niya na totoo nga, based sa records nila, 51 billion. Ulitin natin, 51 billion, hindi milyon, billion pesos ang pondo na inilaan ang ibinigay kay Pulong Duterte, sa distrito niya lang yan sa Davao City, sa loob ng 3 taon, 2019 to 2022, yung last years ng administrasyon ni Duterte. Congressman si Pulong noon. Kaya yan ni Duterte, ni Pulong kasi presidente ang ama niya. Ang Appropriations Committee Chair. Ang Appropriations Committee Chair si Eric Yap, best friend niya. Ang congressman ay ang speaker si Pulong, si Lord Alan Velasco, saka si Alan Peter Cayetano, mga tao ng Duterte yan. So, at saka hindi na yan, hindi yan chismis. Totoo nga, kinonfirm na nga ni Yussi Cabral bago siya namatay sa pagdinig pa mismo ng Senado at ng Kamara. Si Pulong, ganun din naman eh. Sabi ni Pulong, imbestigahan nyo. Wala namang problema yung 51 billion na yan eh. In-implement naman ng maayos yan eh. Walang ghost projects dyan. May resibo yan. Kaya hinahamon nga ni Pulong imbestiga. Ang problema naman dito sa ICI, sabi ni Trillanes, ba't hindi nyo inimbis? Ang totoo, inimbitahan naman ng ICI si Pulong. Kaya lang ayaw ni Pulong. Nung una, sabi ni Pulong, handa daw siyang harapin ng ICI o anumang investigasyon. Pero nung pinadalhan na ng invitation ng ICI, si Pulong, ayaw na. Ang sinasabi na ni Pulong, bakit ako anong jurisdiction yan sa akin? Walang jurisdiction yan sa akin. At saka daw yan, bias daw yan kasi binuo daw yan ni PBBM. Ang problema, hindi na pinakita ng ICI yung nito. Dapat uli. Sinulatan uli si Pulong. Pinakita sa publiko na itong si Pulong ay hindi nirerespeto ang batas. Ayaw niyang umattend sa pagdinig ng ICI. Ang problema, hindi nga ganun ang ginawa ng ICI. Kaya ngayon, nagagalit si Trillanes. Sabi ni Trillanes, bakit hindi niyo ginagawa yan, ICI? At ito naman si Bongo, sabi ni Trillanes, napakalinaw na ng ebidensya kay Bongo. Panahon ni Duterte, ilang bilyon ba ang binigay na proyekto doon sa construction companies ng magulang at half-brother ni Bongo? Ang pangalan pa nga ng construction company ng pamilya ni Bongo, CLTG. Yan yung initial ni Bongo, Christopher Lawrence Tesorogo. At ilang bang billion pesos ang nahawakan na proyekto niyan. So sabi ni Trillanes, ang linaw-linaw naman, conflict of interest, bawal. Bawal ang pamilya ng politiko, lalo na si Bongo, senador, na mangontrata sa gobyerno, lalo pat public works yan. Kaya ang ibig sabihin ni Trillanes, napakalinaw na ng mga paglabag ni Bongo at ni Pulong. Bakit hindi dinidiinan ng ICI? Kaya ang sabi ni Trillanes, kung ganyan din lang, tama nga na magsara na kayo. Kasi di ba, dumarating na ngayon sa punto na marami na ang nagsasabing wala na yung ICI na yan, nasa ICU na yan. Kasi nga, yung 3 commissioners, 2 na yung nag-resign. 3 yan, chairman at 2 commissioners.
O ngayon, yung dalawang commissioners nag-resign. Si Babe Singson, effective December 15. Si Rosana Fajardo, effective December 31. So by January, chairman na lang ang natira. So wala na. Kaya ang sabi ng marami, ano na ito? Patapos na itong ano na to, ICI na to. Wala na. O, kaya ang sabi naman ni Trillanes, kung ganyan ang nangyayari sa ICI, total hindi nyo naman iniimbestigahan si Bongo at si Pulong, mabuti na nga lang magsara kayo. Galit si Trillanes sa ICI. Ito yung sinabi niya. Kung hindi rin lang naman iimbestigahan ng ICI si Pulong na hindi sumipot sa hearing kasi meron siyang 51 billion insertions at si Bongo na hindi man lang pinatawag kahit siya ay nagbigay ng almost 200 contracts worth 7 billion sa tatay at kapatid niya, tama lang na magsara na kayo. Yun yung eksaktong sinabi ni dating Senador Sonny Trillanes sa ICI. Medyo rin kasi sumasama rin, nadidismaya rin si Trillanes. Kasi nga, alam naman natin si Trillanes, talagang panahon pa ni Duterte, kahit pinag-iinitan siya ni Duterte, linalabanan niya na talaga yung mga anomalya ng Duterte. Kaya lang hindi talaga siya makapurma kasi wala ring mangyayari. Kasi hawak ni Duterte, ang ombudsman, tao ni Duterte. Ang mga DOJ officials, tao rin ni Duterte. Kaya sabi ni Trillanes, pagkatapos ng administrasyon ni Duterte, kakasuhan ko na yan. O ngayon, kinakasuhan niya na nga. At may binuong ICI, ang inaasahan ni Trillanes, iimbestigahan nito si Pulong, iimbestigahan nito si Bongo. At matapos imbestigahan si Pulong at si Bongo, magre-recommend ito sa ombudsman, nakasuhan sina Pulong at sila Bongo. Yan yung ini-expect ni Trillanes sa ICI. Ang problema, hindi ginagawa ng ICI. So, ang iniisip ni Trillanes, ano ba tong ICI? Bakit may pinipili? Bakit may pinipili? Kumbaga, sila Bongo na matitibay naman ang ebidensya. Ang sabi pa nga ni Trillanes, kumpleto na ako ng ebidensya niyan kay Bongo at saka kay Pulong willing akong i-share yung mga ebidensya na yan sa ICI para magamit nila laban kay Bongo at Pulong. Actually, tama rin naman si Trillanes. Dapat kasi ang panagutin dito sa mga anomalyang ito, hindi lang naman yung mga senador, yung mga anomalya sa panahon ni PBBM. Yung kasi mga pinag-uusapan na anomalya, mga budget ng 2022 to 2025 Pero panahon ni Duterte, ang dami ring dapat imbestigahan. Flood control din. At ito na nga yung mga examples. Itong mga proyekto ni Pulong, 51 billion. At itong mga proyekto na pinasok ni Bongo, gamit ang impluensya niya para mabigay sa kanyang pamilya. Kaya ito yung ini-insist ni Trillanes, dapat imbestigahan din ito. At kaya lang, hindi nga inimbestigahan ng ICI. So sabi ni Trillanes, kung ganyan din lang, hindi nyo naman pala ito iniimbestigahan o ayaw nyong imbestigahan, di magsara na nga lang kayo. Kaya malungkot itong ICI. Parang ano na ito naghihingalo. Pero hindi dapat kasi ang dami pang dapat imbestigahan. Ang dami pang dapat imbestigahan ng ICI na to. Ang dami pang dapat na trabahuhin nito. Isa na nga yung sinasabi ni dating Senador Sonny Trillanes, yung tungkol dyan kay Pulong at kay Bongo. Aside dyan, marami pa Marami pang dapat imbestigahan ng ICI. Kaya lang, ano lang naman yan, yung sinabi naman ni Trillanes, parang pagkadismaya lang yan. Sa tingin ko, ano naman yan si Trillanes na suportahan ng ICI kasi ano naman yan, binuo yan ng administrasyon para makatulong Kaya lang, napoprostrate lang si Trillanes, nadidismaya. Kasi nga, galit na galit siya sa ginawa ng mga Duterte, gusto niyang mapanagot ito, lalo na sila Pulong at saka si Bongo, hindi niya naman nakikitang iniimbestigahan ng ICI, kaya naghihinanakit siya. Kaya niya nasabing, magsara na lang kayo. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,